Anong training gusto nyo ngayon? Gusto nyo maglalaro lang? Training ba yun? Training ba yung maglalaro na lang agad? Improve natin yung mga kailangan nyo. Sa'yo, follow through. Rebounding. Ikaw, may pag 1-on-1 ka. Sino kalaban mo? So, kalamihan ng mga 1v1, nanonood ka ba ng mga 1v1 sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok? Ano napapansin mo doon? Sino madalas na nanalo? Sino madalas na nanalo? Sa labo po. Kung anong skills yung madalas na nanalo? Shooting. Yung may shooting sa labas. Diba? Yun. So, ganun din. Kung lalaban, yung idol, sino idol mo? Si Kiskino, si Choco. Si Choco. Paano tinalo ni Jamil si Paano tinalo ni Jamil si Choco? Tres. Si Jamil, may shooting sa labas. Walang depensa sa loob. Pero, pag pinapasok siya ni Choco, naabangan siya, nadidepensahan siya. Walang shooting sa labas si Choco. So, ganoon din, sa karamihan ng mga 1v1, kailangan may advantage ka sa shooting. Perimeter, tsaka sa outside, sa 3 points. Bakit? Bakit kailangan mong may shooting doon? Kasi kung ikaw, wala kang shooting, gagawin ko, mag-1v1 tayo, abangan lang kita dito. Kaya kitang tumira. Di ba madalas one stop eh. Pagka sumablay, rebound na agad, labas na agad. May mga ganun na game. Pero yung iba, continuous. Pagka sumablay, rebound, labas sa 3 points. So pag ganun, pag ikaw wala kang shooting, kung ako magiging kalaban mo, abangan lang kita dito. Pag pumasok, abanggain kita. Para hindi ka makalayap na maayos. Ganun ang mangyayari sa atin. Pero pag ikaw may shooting ka, lalabas ako. Aangat-angatan kita. Pag inangatan kita, pagkakataon mong pumasok ngayon. So, kailangan may shooting ka din, tsaka may slash ka din. Papasok ka din sa loob. So, kailangan in and outside yung laro mo. So, ganun yung gagawin mo ngayon sa i-develop mo ngayon yung kanina, pinapanood ko yung laro mo, more on loob ka kahit hindi ka binabantayan sa labas eh. So, perimeter shot, dapat malapit niyan. Usually, mapapansin ninyo, tumitira yung mga shooter, mga jump shooter, si Kawhi Leonard, si DeRozan, Jordan, Kobe. Saan yung mga madalas na jump shot nila? Perimeter. Saan banda yung perimeter na yun? Gilid. Gilid? Ay, hindi, wing. Wing? So, yung perimeter na madalas nilang tinitiraan, yung loob ng free throw. Di ba free throw line, tapos may bilog dito. Doon sila madalas tumitira. Bakit doon? Bakit doon sila madalas tumitira? Mas malapit? Doon sila nasanay? Kasi doon talaga tayo madalas lahat tumitira, lahat ng mga player. Pag na-foul tayo, punta tayo ng free throw line. Titira tayo dyan. So, madalas yung tira natin sa free throw line. Kaya madalas ang jump shot nila, more on free throw area. So, ganoon din tayo. More on jump shot natin, free throw area. Doon tayo lagi magja-jump shot. Doon tayo titira ng set shot. Doon tayo mag-fade away. Doon tayo titira ng floater natin. Doon din yung perfect nyo din dapat. Yun yung uunahin natin. Tsaka natin isusunod yung baseline dito sa mga gilid. Yun yung importante muna. Kailangan mataas yung percentage natin doon. Para pag na-foul tayo, yung free throw, mataas na percentage natin sa free throw.